Migrante, may kakampi ka. Programang magtataguyod, kikilala at magbibigay halaga sa mga babae, ina, asawa, kapatid at anak na nakipagsapalaran sa ibayong dagat sa adhikaing mapabuti ang kalagayan ng kanilang mga mahal sa buhay. Babaeng Migrante, may kakampi ka. Programang hatid ay makaguluhang pagsasabula, talakayan at impormasyon. Handog sa inyo ng kapisanan ng mga kamag-anak ng migranteng manggagawang Pilipino. Babaeng Migrante, may kakampi ka. Okay, isang magandang morning po sa atin. It's Saturday na naman para sa ating babaeng migrante. May kakampi ka. And I know, naku, masayang-masaya pa rin kayo. Meron pa rin kayong mga hangover, hangover sa pagkakadating ng ating Santo Papa. At yung mga music na hindi nyo yan makakalimutan. Kahit ako hindi ko makakalimutan na dumating ang Santo Papa rito. Nakakita natin, halos malapitan talaga. At alam ko na kayo ngayon ay nasa at peace. Alam mo yun, yung parang kakaiba. No? Kakaiba yung mangyayari. At syempre, nagpapasalamat tayo kay Lolo Francisco dahil sa pagdalaw niya rito. At alam ko marami siyang naiwan na mga salita, ng mga aral sa atin na hindi natin makakalimutan. Ang unang-una na po dyan, mga kaibigan, ay ang pamilya. Yan. Ang pamilya dapat, kung meron daw isa sa problema sa isang pamilya, ay nagkakaroon niya ng problema sa lipunan. Ika nga. Kaya dapat, ang pamilya mismo, ang tinitingnan natin o inaayos nating maigi. At hindi rin natin makakalimutan, ito sa tahasan talagang sinabi niya, dapat walang korupsyon. At sana tumimo yan sa ating sa mga politicians. Naku, na sobra. Wala akong pinatatamaan. At siyempre nga din, isang mainit na issue dyan ay ang tungkol doon sa RH na sinasabi. No, ngayon medyo mainit yan nung mga nakaraang linggo. Dahil nga doon sa responsible parenthood. At ako naniniwala ako dyan sa totoo ang sinabi niya ni kailangan maging responsable ka sa pamilya mo. Kung hindi mo kaya, abay dapat magplano ka. At natatandaan ko rin na dapat daw bigyan din natin ng focus ang mga kabataan. Dapat walang bata na nandyan sa karsada. No? At wala dapat ng problemang bata. Wala dapat ng mga bata ay nagugutom. Yan. Kaya nga, di ba, may DSWD tayo para dun sa mga bata na yan. At siyempre para sa mga kababaihan din. Di ba doon sa kanyang homily dito sa UST, hinahanap niya talaga ay dapat puro mga babae o kaya maraming babae ang dumalo o dadalo o kaya doon sa mga ilang mga pagtitipon. Alam niyo naman yung ating kultura, di ba? Medyo hindi pa rin siya ganun makababaeng todo-todo. Pero kahit papaano, marami pa rin nagsusulong sa karapatan at kagalingan ng mga kababaihan, syempre, of course. Isang mainit pa rin na diskusyonan din, itong LGBT, di ba? Yung same-sex marriage, yan. At medyo matinding issue pa rin yan sa simbahang Katoliko. At huling-huling, hindi ko makakalimutan ay ang tungkol sa itong environment, di ba? Kaya nga sabi niya nung saka nakakita, di ba? Nakita mo naman, nagkakaroon tayo ng isang misa, napakalaking misa na kung saan naman ay bumabagyo, di ba? Yan lang, dito lang yan sa Pilipinas, mga kaibigan. Kahit ang sabi niya, dapat alagaan natin ang kalikasan. At ang ating babaeng migrante may kakampi ka,
At kasama ang kakampi na nakikisa at nakikiramay dito sa ating volunteer na pumanaw, no? Pumanaw, kung natatandaan po natin, sa kasagsagan po ng Bagyong Amang ay isang volunteer natin dyan sa Tacloban ang pumanaw. At kaya nga naman ay si Pope naman ng mga panahon na yon ay bago umalis yan ay talaga namang pinagdasal niya, no, dito sa may UST, no, sa may UST ay talaga namang nanahimik muna tayo at ipinagdasal natin ang labi at kaluluwa ng ating mahal na volunteer worker na yan. Pero syempre, wala naman daw masakit o parang hindi naman ganun kasakit na dahil tinanggap na ng pamilya ang nangyari dito sa ating volunteer worker na ito. At sa misa ni Pope ay ang sinasabi niya, no, at tayo man mismo, ang ating bansa, buong bansa ay nagpapasalamat sa kanya. Sa mga pamilyang Pinoy, ito nagpapasalamat sa mga pamilyang Pinoy. Matatanda at batang paslit, kababaihan, kabataan, isinama po niya ang migrant workers. Yan, mga biktima ng kalamidad at pati ang paglaban sa korupsyon ng mga namumuno sa pamahalaan. Una ay pinagdarasal niya yan na dapat ay nasa maayos lahat ang mga sektor na ito. Ano nga? At siyempre ang korupsyon. Kung pagmamahal ang ipinabaon sa iyo ng milong-milong bilang ng Pinoy, sana naman magsilbing inspirasyon sa amin ang lahat ng paalala mo at tagubilin sa lahat. Magkaisa at magmahalan at magkapatawaran po tayo. Papa Francisco. Ayan mga kaibigan, ang ating programa sa well, ilang araw yun walang pasok talaga, no? At ilang araw tayo na walang pasok din. Pero alam mo, hindi natin naramdaman na wala tayong mga pasok din, no? Sa pagdating ito ni Papa Francisco. At tayong lahat ay nagbunyi at nagpasalamat sa kanya. At syempre, dito natin nakita ang pagiging matatag ng Pilipino pagdating sa usapin ng ating relihiyon. Kaya mabuhay tayong lahat at sana ay tumimo sa atin ang lahat ng paalala ni Papa Francisco. Uy, girl! Nabalitahan mo bang meron na namang PhilHealth Run? Aba, maganda yan, girl, ah. Kailan? Sali tayo ulit. Sa February 15, 2015. At kagaya ng dati, we're running for a cause. Abay, mas dapat pala nating suportahan yan. Tara, register na tayo at i-push na natin sa tropa ito. February 15, 2015. Save the date! Sali na sa PhilHealth. Ready? Check up, go! Tumawag na sa 441-7442 para sa detalye. Swak sa ating pangalan, may balitang puno ng pag-ibig. Ngayon, kahit arawan ng kita, pwedeng magkabahay. Dahil interes na affordable loan, pinakamababa na. 4.5% na lang. Hulog buwan-buwan, kayang-kaya. Kailangan ng mas malaking bahay? Sige, lipat na. Sa regular housing loan naman, binaba ng 40%. Milyon-milyong buhay na ang aming napaganda. Dapat kayo naman. Sa pag-ibig, ang pinaghirapan may katuparan. Ang trafficking ay tumutukoy sa pag-recruit, pagbiyahe, pagkupkop o pagtanggap ng mga tao upang sila ay pagsamantalahan sa loob o labas ng Pilipinas. Gaya na lamang ni Annie, isang biktima ng illegal recruiter na pinangakuan ng magandang trabaho at mataas na sweldo. Ngunit pagdating sa bansang Brunei ay pinagsamantalahan lamang ito ng kanyang amo. Bitiwan niyo ako! Help! Naglolo! Help me! Maging alerto at huwag basta maniniwala sa mga hindi lisensyadong recruiter. Upang makasiguro, tumawag lamang sa POEA hotline 722-1144 or 722-1155. Isang paalala mula sa kakampi at ng himpilang ito.
ang child trafficking ay isang krimen. Mag-report sa Action Line 02-1343. Hindi mo kailangang makita ang mga mukha nila para maramdaman ang takot nila. Isang paalala mula sa ECPAT Philippines, Interagency Council Against Trafficking, PIA at ng himpilang ito. And now back to our regular programming. At para sa ating chikahang buhay for the 2015, ayan, ako dami-daming mga activities ngayong papasok na Pebrero ay buwan ng pagmamahalan at syempre buwan pa rin ito ng pagiging malusog ng isang tao. Pupuntahan muna natin ang mga aktibidades ng PhilHealth dahil ang PhilHealth ay kapartner ng mga OFWs pagdating sa kanilang insurance. Ano po? Ano nga ba ang meron sa PhilHealth itong papasok na Pebrero? At dyan nakausap natin si Maria Sophia Barles ng PhilHealth. Magandang morning po, ma'am. At ma'am, tayo po ay naka-live dito mula sa ating studio at tayo ay maririnig po ng mga OFWs. Yes, mabuti naman po. Magandang umaga sa lahat po ng ating mga overseas Filipino workers. Okay. Ma'am, tanong lang natin, katatapos lang nung kay Papa. Ano po? Ngayon po ay pagtuunan naman natin dahil malapit na naman ang Pebrero. Diba? So, ang buwan po ng Pebrero ay ayon dito sa ating National Health Insurance Month. Yes, ma'am. Sa February po. Opo, February po pag-usapan natin. Opo, ma'am. So, ma'am, may mga iba't ibang aktibidades ba tayo sa buwan ng Pebrero para sa PhilHealth? Yes, opo. Tama po kayo doon. Yung buong buwan po ng February is considered as National Health Insurance Program Month. Ito po ay dahil sa bisa ng isang Presidential Proclamation number 1400 na inisyu ho ito noong year 2007 pa. So, buong February po ay nakadevote sa PhilHealth. Halos kada linggo po meron tayong major activity. Pangunahan po ito ng isang conference kung saan tatalakayin yung mga experience ng PhilHealth sa pagpapatupad ng NHIP. So, meron po tayong discussions on membership, may discussions tungkol sa paano ba dinidevelop yung mga benefit packages po natin, paano ba yung pakikipag-partner natin sa mga institutions at mga doktor, tapos kung paano naman ho yung ating paraan ng pagpabayad ng benepisyo sa mga miyembro. So, yan po yung sa first week. Meron ho tayong conference na gagawin sa February 3 to 4. Ang mga imbitado ho dito, mga representatives ho galing sa academe at sa mga portions po na napapatupad ng healthcare ng industry sa Pilipinas. Meron din po tayong inimbitang mga foreign speakers para mag-share din naman ng kanilang experiences kung paano mas lalo mapadali yung paggamit natin ng universal healthcare. Yan. So, ma'am, meron ba dyang media, mga personalities na pupunta? Opo, imbitado ho sa nasabing conference on social health insurance si Acting Secretary of Health, si Dr. Janet L. Garin. Siya po ang ating keynote speaker sa February 3. Opo. So, ma'am, pero alam ko may isang malaking event, no? Dahil alam ko, buwan ng mga puso. Di ba? Itong buwan din ito. Oo. So, meron kayong event na natatandaan ko at ito'y pina-flash din natin dito sa ating programa. Itong February 14, ano po ba ito? Opo, itong February 14 ay Sabado. So, basically, wala naman talaga sa activity on the 14th except that may lalabas o tayong newspaper supplements kung saan nakalatag yung ating mga accomplishments at para ma-share natin sa publiko at sa mga miyembro natin na magbabasa. Ang pinaka-highlight po natin sa second week ay yung ating sabayang pagtakbo sa February 15. Yun, malaki hong activity ho ito dahil 13 sites ho magaganap yung PhilHealth Run. Okay. So, paano ho kayo, Ma'am Pe? Oo nga. Dati alam mo, yung mga OFWs ay hikayat natin nung mga nakaraan. Pauwiin muna natin ho sila.
Oo. Hindi, yung mga dumating dito ng mga nakaraan, nakasama pa sila. Okay. Ma'am, Tama po. itong tema ng selebrasyon natin ngayong taon na to, ano po ba ang tema natin? Oo, ang theme ng celebration natin ngayong taon is nakasali sa English na ensuring universal coverage for all Filipinos. Kumbaga sa Tagalog sinisiguro natin na lahat ng Pilipino ay PhilHealth member. So, actually, ito rin naman ang mandate namin. At yun, malapit mo. Sana ma-achieve na ho natin itong universal coverage status. So pero pabalikan lang natin yung PhilHealth Run kasi mayroong mga nag-text dito. Kasi nga hindi makakasama daw yung iba dahil nasa abroad. Sa susunod pala sa abroad natin gagawin yan. Maybe Hong Kong, ano po? Ang alin po? Kasi may nag-text sa atin galing sa Hong Kong. Ang sinasabi nila, nasa Hong Kong sila, baka daw pwede na doon gawin naman sa Hong Kong yung fun run. Celebration. So, pwede ho. Pwede, di ba? Tapos mo natin ang ating mga OFW, sila mag-organize. Ano po? Tama. May organization kami doon, ma'am. May budget po tayo. Ay, sila naman yun dapat mag-organize. Tataon ng OFWs. Oo nga. Ma'am, doon sa PhilHealth Run natin, ano nga ba yung mga mangyayari bukod sa, siyempre, tatakbo lahat sabay-sabay. Pero ano po yung mga naisin natin sa ano na to, no? Sa PhilHealth Run na ito? Ang Mister. Sabi ko, kasi may PhilHealth Run nga ito sa February 15, ano? Ma'am? Yes, ma'am. Yung tema ay universal healthcare nga, gano'n ang mangyayari. Pero ano po ba yung mga nakikita natin na magigain nitong PhilHealth Run na ito? Okay. Yung pinaka-objective po talaga natin dito sa PhilHealth Run na to is palagyan natin pa yung impormasyon tungkol sa mga benepisyo at servisyo na maaaring makamit ng bawat miyembro sa PhilHealth. Kaya nga po, ito po ay ang theme ng ating run ay PhilHealth Ready Check Up Go. Kasi yung check up isa sa mga benefit packages po natin na ino-offer. Kasama po ang mga OFWs and mga independent sila na naandito. Entitled po sila sa check-up. So, dapat alam po nila kung ano nakapaloob dyan sa check-up na package na yan. Tapos, yung fees po na ma-generate po natin dito sa fund run ito, ay i-donate po natin sa iba't ibang institutions na nangangalaga sa mga nakatatanda, sa mga inabandon, sa mga na-abuse. Marami po tayong institutions na makikinabang dito sa PhilHealth Run. Pangalawang beses na po natin ito isinagawa. The first one was yung 2013. Yun, marami rin na tayong natulungan. So, ganun din ulit ngayon. At alam ko, ma'am, isa yung sa nakilala kong binigyan din ninyo, OFW, somewhere in regions At nagpapasalamat sila. Nasubaybayan ko yung pagbibigay nyo doon. Wow, thank you very much din po. Ginamit yun sa research work nila plus yung mga membro ay natulungan. Yun, mga kaibigan, tandaan niyo yan. Oo. At syempre, paano ba daw makakasali sa big event na ito? Ayun. Magpali lamang po, Miss Pe, meron po tayong website, yung run2015.philhealth.gov.ph. I-click ko nila yon. Kung dito na sila sa NCR o sa Iloilo tatakbo, pwede na sila mag-online registration doon sa site na yon. Ngayon, kung hindi naman, pipili ko sila. Halimbawa, gusto nila sa Baguio or sa Lucena or sa Batangas tatakbo, pamimili sila ng site. I-download lang nila yung registration form, tapos pagbabayad na sila ng registration fee kung saan sila sasali. Yan. So, ganun lang po, ganun lang sa kadali. Oo, ma'am, hindi lang pala dito yan sa Metro Manila. So, saan bang mga lugar yung event na mukhang malaki? Malaki po. Maliban po dito sa Quezon City kasi dito sa NCR, gaganapin siya dyan sa Circle. Tapos, itatraverse po natin yung Commonwealth Avenue. Pero maliban doon, meron din po tayo sa North Luzon, kabilang na po ang Baguio, Subic, Dagupan, at Torreao. Sa South Luzon naman, mamili kayo kung gusto niyo tumakbo sa Naga, sa Lipa City o Lucena City. Sa Visayas naman, mamili ko kayo kung Iloilo, Cebu or Tacloban. At ang ating Mindanao leg naman, meron din tayo sa Davao City at sa Coronadal City. So, 13 sites ko lahat yan. Paano nyo na kaya yun? Parang mahirap. Tulong-tulong ko yung mga regional offices. So, ma'am, tulong sila sa pag-ordinance. Okay, noong 2013, ganito rin ba? Ganito rin po, 17. Actually, mas maraming sites last time, 18 sites ho tayo last time. Kaya mas malaki yun.
Ngayon, dahil medyo kapos na sa oras mag-prepare, yung ibang regions namin, ang naging focus naman nila ay massive tree planting sa mga areas nila. Ayun, at subaybayan ko yung tree planting ninyo sa Iloilo. Activity ko talaga namin. May mga tree planting na rin ako nakita na ginawa din ninyo at nabasa natin kasama pa nga si CEO President si Sir Padilla. Sir Padilla. Nakita natin yung tree planting nila. Okay, ma'am. Oo, ito yung napakalaking event sa Pebrero. No, itong February na ito ay talagang napakadami dahil ito'y buwan ng pagmamahalan at syempre buwan pa rin ng pagiging malusog. Ano po? Kailangan Yes, malusog ma'am. tayo. Oo, ma'am. Sa event na to, bukod sa event na to sa Pebrero, bukod doon sa conference na gagawin ng 3 to 4, at itong Opo. 15, meron pa tayong alam ko na mga mangyayari sa Pebrero na aasahan ng ating mga miyembro. Opo. Meron din po tayong press conference, I think it's February 12. Di pa namin alam kung saan gaganapin, pero yung tentative din nakaschedule sa February 12. Yun naman po ang pambungad ng activity natin. And then, meron po tayong kinakasapa na isa pa activity para sa mga members. Tungkol naman sa kanilang benefits po ito. So, hindi pa natin matiya kung ano ang pinaka-details nito dahil ongoing pa ho yung preparations. Yun. Tapos, simpleng get-together ng mga employees, ng PhilHealth. Dito lang yan naman gagawin sa Metro Manila. Tapos sa kanya-kanyang regional office naman. At syempre, yung kakampi po kasi, ang kasama natin dito, yung mga nasa OFW department ninyo. Sila Ringo. Sila Ringo po, sila Ma'am Shona. Sila yung mga kasama naman namin pagdating sa usapin ng OFWs. Yan. So, ma'am, Yes, ma'am. Opo. dahil 2015 na, alam ko marami kayong ginawa nung 2014. Ano po ba yung mga highlight ng 2014? Yung mga may tuturing ho natin. Opo, talagang accomplishment. mga accomplishment natin noong 2014. Opo, siguro po may tuturing ho nating malaking accomplishment natin ng 2014 is may mga nailungsad pa ho tayo mga bagong benepisyo katulad nung Z packages natin ho para sa peritoneal dialysis, saka yung piling orthopedic implants, mga packages po yan na inilunsad natin last year. Plus, full plus na ho yung naging pagpapatupad din ho natin nung ating all case rates na ibig sabihin, pag na-hospital ho kayo, meron ng tukoy na bawat sakit. So, hindi na tayo maghuhulaan kung magkano ang covered ng PhilHealth sa kung anong sakit, like pneumonia or dengue. Meron ng tukoy na halaga na. So, na siya, nakawan na. Okay. Yung pinatupad po natin yung starting ng January 1 hanggang sa tuloy-tuloy na ho hanggang ngayon. So, yun na yung ina-observe ho natin. At alam ko yung sa senior pa, ma'am, meron kayong isa pa sa senior. Alin po? Yung pong sa senior, dahil parang automatic na, yung mga senior ay Yeah. na ng Oo. Yung senior citizen naman, ayun, naging din siya, naging batas na siya, na mandatory na rin yung coverage for senior citizens noong November 25, 2014. So, bago natapos yung taon, meron pa tayong handog sa ating mga senior citizens. So, yun, malaking bagay din po yun. At syempre, yung mga provisions po na bago doon sa bagong batas ng PhilHealth naman na inalabas noong 2013, nag-start na ho tayo ng implementation ng mga bagong provisions noong 2014. Maraming operationalized na mga provisions katulad nung 3 buwan na hulog sa loob ng 6 na buwan, coverage para sa mga abandons, ng mga women about to give birth, yung wala na hong documentary requirements pag nagpa-member ka. So yun, mga na-implement na ho natin yun starting ng 2014. So, ang dami talaga, no? At saka isang di ko makakalimutan na sinasabi ng mga OFWs at saka ng mga miyembro, yung pong pagtaas ng mga benepisyo nila. Ay, opo. Yun, ang natatanda ko sinasabi nila. Kahit tumaas ang inyo daw, ito lang naman sabi po nila sa akin. Kahit daw tumaas yung kanilang pagbabayad kasi naging 2-4, no? Dating 1-2, naging 2-4. Pero ang laki-laki daw po naman nung nakakaltas na benepisyo nila kapag kakailangan na nilang PhilHealth. Opo, actually po, medyo nahuli na nga yung increase in premium dahil hinihilot ako natin hanggang kaya pa. Pero syempre, sa dami po ng benefits na inalapas po natin the past 2-3 years, kailangan ako talaga natin itaas. Pero although hindi naman siya ganun kalaki, actually yung 2,400, yun yung pinaka-premium din na binabayad ng mga mahihirap. Kasi ang national government ang nagbabayad para dun sa mga
mas nangangailangan. So, 2,400 sila every year. Pareho na po ang level niyan din nung sa binabayad ng OFW. So, Kaya nga, oo. wala na hong ano doon, wala na hong issue doon dahil, kumbaga, yung mga walang pinagkakakita, yun na rin ang premium annual premium Oo. na 2,400. Tsaka yun nga yung sinasabi nila, yun nga daw na alam na nila kagad kung magkano yung kakaltasin. Dati kasi nag-iisip pa tayo kung magkano ba ito. Ngayon meron na talagang package na nakakita na natin, no? Yes, ma'am. Opo, actually, kung mabibisita niyo ho yung aming website, yung aming website ay www.philhealth.gov.ph. Nasa homepage niya po, meron na tayong parang box na sa right-hand side. Kung halimbawa ikaw ay miyembro at nakaschedule kang operahan, halimbawa sa cataract, pagtatanggal din ng cataract, tapos gusto niyo malaman kung magkano ang covered ng PhilHealth sa cataract, siyempre hindi naman natin memorize lahat yun. I-type niyo lang ho doon sa all case rate search engine, i-type niyo yung salitang cataract surgery, search nyo, lalabas yung kung magkano ang covered ng PhilHealth para sa procedure na yan at kung saan mo pwedeng magamit saan mo pwedeng ma-avail yung benefit na yan. So yun ang aming pinakabagong i-introduce sa aming website para makatulong naman sa mga members na para malaman nila agad kung magkano ang benepisyo makukuha nila. Yon. Kaya nga yun ang napakaganda. Kahit ako minsan pag iniisip ko kagad, napupunta ko, alam ko na kagad kung magkano yung makukuha ko, makukover ko. At ang isang nakita namin, kami kasi po ay sumbungan ng mga tao. Lalo-lalo na sa mga hindi nabibigyan ng serbisyo at kami po ang sumbungan. So ma'am, yung isang nakita ko na, sinasabi dati sa amin, na hindi binawas ito ng hospital, ganito ang reklamo nila sa mga hospitals dati. Parang nahigpitan nyo yun parang nawala yun ngayon, nasumbong sa amin. Parang okay lahat. Itong 2013, 14, wala po kaming narinig na sumbong na hindi nakaltas. Yun po yung isa. Opo, din po kasi, Ma'am Sayet, siguro po credit also goes to dun sa aming Overseas Filipinos Program Office dahil puspusan din ang pakikipag-dialogue nila sa mga OFW groups Opo. So, di ba ito po yung isa sa mga paraan para mag-usap na lang ho tayo ng issues ng mga OFW groups. Ina-address naman po ng OFT office namin. So, isa yun sa mga, at saka sumalid na din tayo sa mga interagency missions ng mga embassy. At kasama kami lagi doon. Opo, nakapunta tayo ng Phnom Penh sa Cambodia, may napunta rin ng Singapore at saka Hong Kong. Sinasabayan ho natin yung activity ng embassy. Naiimbita naman ho tayo doon. At nakikipagsalamuha tayo sa OFWs at nagkakaroon tayo ng infodesk services, yung pagpapaprint ng kanilang member data records, ID, doon mismo kung nasaan sila. So, malaking bagay po. Opo, at kasama rin namin ang grupo ninyo dito sa mga regions naman, dahil nagbibigay din kami ng payos, kasama namin din ang PhilHealth. So yan, may mga katanungan dyan. Alam nyo, kawawa sa amin sila Ringo Ma'am, yung kawawa sila sa amin kasi minsan mga tanong sa kanila naman. Alam niyo, may isang nag-comment sa amin na he is senior citizen na pinapunta namin dyan mismo sa PhilHealth. Ito po ay totoong nangyari talaga. Ito po. At pinapunta namin doon. Isang senior citizen po na nag-claim na nagbayad siya ng ganito at kailangan na siyang parang automatic na maging miyembro talaga. At alam mo po ang sinabi niya, manager, pinakain ako. Sabi niya, pinakain ako ng lunch. Nakakatuwa. Ang sinasabi niya, ang ganda daw ng serbisyo, pati yung pinalunch pa raw siya, pinakain pa siya ng lunch. Sabi ko, di congratulate natin yung bunch kung saan po ginawag sa kanyang dito po, sa main po ninyo, dito sa may, dito sa main ninyo sa City po ba? Hindi po. Dito sa isang main dito sa City State Center. Sa City State. Ito building namin. NCR South po yan. NCR South. Dyan namin. Yung aming NCR South na branch. Salamat naman din po at na-appreciate po niya. Kasi nag-report ko nisan, alam mo, pinakain pa ako ng lunch. Sabi niya. Baka inabutan siya ng tanghalian. Oo nga, pero alam niyo, tuwan-tuwa sila kasi ang bilis daw ng proseso ng mga papers nila.
Yan. Opo. Oo. Salamat naman po. Okay, so napakarami ng accomplishment na ako na-absorb ko din yun. Dati po, pagka medyo may problema talaga, inaano ko PhilHealth talaga, tinatawagan ko yan, ma'am. Sa ngayon, ma'am, Opo. itong 2015 natin, ano ba yung mga nakalatag natin dyan na aasahan ng mga miyembro natin sa 2015? Opo. May mga ano pa rin po tayo. Meron pa rin mga nakalatag na benepisyo na ilalabas ngayong taon. As far kaalam ho natin, medyo mapang-catastrophic illness pa rin po itong ilalabas natin kasi dito talaga kailangan ng member ng malaking tulong pinansyal. Lalo na pag may nagkasakit sa atin na kailangan ay mahaba ang paggamot. So yun, meron pa ho tayong mga benefit packages na ilalabas ngayong taon. At lalo ko natin papasimplihan pa yung proseso ng pagpapamiyembro at pagpapagiging manatili silang miyembro para naman maabot na natin yung ating hangarin na lahat ng Pilipino ay PhilHealth member na. Oo, yun nga. At saka ma'am, sa mga OFWs, meron ba kayong mga espesyal na plano para sa kanila? Oo, actually po for OFWs, ini-strengthen po natin yung ating online presence dahil sa nakikita ho natin, malakas ho sa Facebook ang mga ating OFWs. Marami rin siyang nag-i-email kina Rinco. Meron hong dedicated silang staff doon na sumasagot niya during office hours. Tapos, yun, I think patuloy pang pagsali sa mga interagency missions na na pwede kong salihan ng PhilHealth para mas mapalapit ang ating serbisyo sa mga OFWs. At alam ko, ito naman, talagang nare-receive ko lamang po ito, no? At marami nagko-congratulate, although sabi nga nila ay, anuhin pa, yung sigisigihin pa, baka dahil sa lagi daw nilang sinasabi, ay ang galing-galing, baka daw, baka biglang namang mawala, parang ganun sinasabi nila. Hindi po, ang asahan talaga natin yan, dahil talagang alam kong napakadami ng inyong mga gagawin ngayong 2015. Opo, tama po kayo doon, Miss Fe, oo. Lalo na't marami tayong mga kapwa Pilipino na nasa ibang bansa. So, talaga, priority din ho natin yung kanilang pangangailangan medical, lalo na yung mga naiiwan nila dito na legal dependents. Okay, ma'am. Po natin na nakaka-avail din kahit na nandun sa abroad yung kanilang principal member, yung mga naiwan nila dito na legal dependents ay dapat nakaka-avail din. Pero may mga ilan po kami na bumabalik na mga OFWs dahil doon sa mga malalayong lugar like Aljob, Kingdom of Saudi Arabia, malayong-malayo na yon. Ang sinasabi nila, paano kami magbabayad? Okay. Oo, meron din ho tayong mga partner banks, no? Kahit na overseas, meron ho tayong mga partner na collecting agents overseas. Mag Taiwan ka o mag Hong Kong, mag Singapore, marami ho tayong mga partners doon kung saan po pwedeng magbayad ang ating OFW ng contribution nila for at least 6 months or 1 year sa halagang katumbas ng 2,400 pesos din. So kung nandito naman sa Pilipinas, kung nasa abroad ang OFW, kailangan niyang i-update yung hulog niya, pwede naman ho niyang ipakisuyo sa kanyang legal dependent dito, bayad siya kahit siya ang authorized na collecting agent ng PhilHealth. So di kaya sa PhilHealth office mismo, pwede rin naman, basta gamitin lang po, importante gamitin yung PhilHealth identification number ng OFW. At syempre dito, pwede naman magbayad yung mga pamilya, di ba? Pwede po, pwede yun. At naka-online. Meron ba kayong online na payment? Sa ngayon po, wini-workout pa po yan. Wini-workout pa. So susunod Especially meron. for OFW. Asahan natin yan, mga 2015, matatapos yan, magkakaroon na po tayo ng online. Kasi ma'am, yung iba daw, nahihirapang magbayad dahil nga nasa trabaho nila, lalo yung mga nasa KSA, nahihirapan daw yan magtrabaho. Lumabas, yung mga ganon. Pero kung naka-online sila, mas madali-dali, Opo. Yung mga na may ongoing discussions na with mga institutional partners din na nag-o-offer ng online payment. So, abangan po natin kung anong working niyan, kung kailan ilulunsad yan, yung ating online payment for OFW. So, may mga ilan pa ba na aasahan kami sa 2015 para sa mga OFWs, ma'am? Alin po, ma'am? May mga asahan pa yung mga OFWs na mga pakulunin nyo ngayong 2015? Oo, actually, patuloy lang, strengthen po natin yung aming yung aming info campaign sa mga OFWs dahil mahirap nga para sa amin dahil wala kaming office talaga overseas.
Although nandoon na yan sa aming yung bagong batas ng PhilHealth na may support na, may parang kailangan na hunarin namin kung feasible siya. Siyempre pag-aaralan pa yung yung cost and cost efficiency ng pagtatayo ng sariling office ng PhilHealth overseas. Mahabang discussion pa ho siguro yan. Pero for the meantime, minamaximize po natin yung lahat ng modes of communication para maipaabot sa ating OFWs yung mga bagong kaganapan, katulad nga namang interview sa kakampi, at sa iba pang mga paraan, katulad ng online, yung ating social media, yung Facebook. Pwede naman ho sila mag-message sa amin sa Facebook, o di kaya mag-post ng question sa Twitter o mag-email sa amin. Para agad-agad ho hindi namin natutugunan yung kanilang mga information request. Saka siguro ma'am, from time to time, tatawagan ka namin dito sa yung phone na ito ha. Yes, ma'am. Opo. At I-save bibigyan... ko na po itong number niyo. Okay, oo. So ma'am, gaano ba kasi madaming yun daw kasi mga ma'am may mga gusto, yung individual ba? Ito naman, hindi naman overseas ito, no? Yung mga halimbawa nagtitinda sa palengke, gusto nilang mag-avail ng, o magbayad o maging miyembro ng PhilHealth. Pero ang gusto nila ay parang hulugan ba? Parang yung monthly, di ba meron kayo ng monthly? Kaya lang ano Ma'am, sa ngayon po, wala pa ho kaming monthly na mode of payment. Sa mga self-employed members, ang minimum po namin is quarterly na mode of payment. So, 600 pesos po yan. At sa aming mga overseas migrant workers naman po, ako pwedeng 6 months na ng bayaran, which is 1,200. Or tapos bayaran nila yung remaining 1,200 bago matapos yung first 6 months. So, yun po yung ating pinaka-option for OFWs. Okay. Kasi ma'am, may mga ilang mga tindera na gusto rin magpamiyembro. Kaya lang, hindi nila kaya yung 600 for 3 months. Ganyan. Monthly. Siguro, nga, doon sa mga nagtitinda naman na natatanong sa atin, ay medyo pag-aralan siguro ng PhilHealth. Yan ma'am? Opo, yung monthly, opo. Tingnan natin po sa mga susunod siguro at tatawag-tawagan uli natin si Miss Barles para dito. So ma'am, meron ka bang mga nais na mensahe sa ating mga kababayan na miyembro ng PhilHealth? Yes, ma'am. Actually, ang ating panawagan po sa ating mga members, pati na rin po yung mga hindi pa members, unahin ko po sa mga members, ugaliin po natin alamin kung ano yung mga benepisyo natin sa PhilHealth dahil karapatan po natin ito. Alamin po natin at sa oras na kakailanganin po natin ito ay gamitin po natin yung benefits natin. Pangalawa, doon naman sa mga hindi pa members, ay kailangan na mag-member na ho kayo sa PhilHealth. Marami ho tayong paraan kung paano magpa-member, madali na ho ang registration. Pwede sa online, pwede nyo kami sa opisina namin. Wala naman akong documentary requirements na nire-require na i-attach sa mga forms. So, madali na po. At kung magbabayad naman ho tayo, mahigit 3,000 partner banks na and non-banks na ho ang available kung saan po pwede sila magbayad kahit on a weekend. So, wala na hong dahilan para hindi maging member ng PhilHealth dahil at paano malaki na rin po ang maitutulong nito sa oras na tayo po ay mga ilangan sa aspetong medikal. So yan. So ma'am, ulitin natin, invite pa rin natin. Pwede ba sumali yung mga iba na sa PhilHealth Run? Kasi may mga nagtatawag. Yes ma'am. Inaanilahan po ang lahat na nakikinig sa May Kakampi Ka. Ay mag-granted. Sa February 15 na ho yan, Sunday po yan, sa Quezon City Memorial Circle. Meron ho tayong nationwide simultaneous run, gaganapin sa 13 sites nationwide. Kung dito po kayo sa NCR sasali, maaari na kayong mag-register online sa run2015.philhealth.gov.ph. Iyan. At ma'am, may huling tawag dito. Magkano ba raw ang kanilang babayaran? Ay, yung registration fee sa run? Opo. Oo. Actually po, kung sa ang sasalihan, yung sa mga bata, yung 3K, 150 pesos lang po. Mura lang. Pero kung competitive leg na ho tayo, sa 3 kilometer run, 400 pesos ang registration fee. Sa 5K, nasa 600 pesos. Sa 10K, nasa 750 pesos. At kung kaya mo pa yung napakahabang 20-kilometer run, ito ay nasa 900 pesos naman po ang ating registration fee. Kasama na po yung inyong race kit doon, yung inyong singlet, etc. Yan. May t-shirt ba yan, ma'am?
Yes, ma'am. May t-shirt ba yun, ma'am? Kasi last 2013 Meron po, may singlet na po yun, maliban doon sa fun run. Yun, oo. Yung 3K, 5, 10, saka 20, may t-shirt na ho nakasama yun. Tatawag natin singlet. Iyon, kasi yan yung inaabatan nila kasi siyempre proud sila na naging nag-run talaga sila for PhilHealth. Yan. So ma'am, may mga message ba tayo? Yung mga Kani-kanis pa, ano? Ititin mo lahat ng true sa DWSS. Ma'am, Malapit, ma'am. Oo, baka gusto mo na magbigay ng mensahe para sa inyo sa mga taga PhilHealth. Ano pong mensahe niyo? Ayun. Opo, sali na ho kayo sa PhilHealth Run 2015 sa February 15 sa Quezon City Memorial Circle. Kita-kita ho tayo doon. Okay, kita-kits tayo. Ayan po ang senior manager na si Miss Maria Sofia B. Barles ng Corporate Communication Department. Ma'am, thank you very much po. Salamat din po, Miss Fe, sa pagkakataon pong ito. Magandang umaga po. Magandang umaga din po. Swak sa ating pangalan, may balitang puno ng pag-ibig. Ngayon, kahit arawan ng kita, pwedeng magkabahay. Dahil interes na affordable loan, pinakamababa na. 4.5% na lang. Hulog buwan-buwan, kayang-kaya. Kailangan ng mas malaking bahay? Sige, lipat na. Sa regular housing loan naman, binaba ng 40%. Milyon-milyong buhay na ang aming napaganda. Dapat kayo naman. Sa pag-ibig, ang pinaghirapan may katuparan. Ready? Check up, go! Sa February 15, 2015, tatakbo ko! Aba nak, mukhang takbong-takbo ka na. Opo, Nay. Sabi niyo nga, magandang suportahan ang PhilHealth Run. Tama! Kesa naman pa selfie-selfie ka dyan, i-push mo na to! Sakto, Nay. Naging healthy ka na, nakatulong ka pa sa nangangailangan. O, ano pang hinihintay nyo? Ipa-register na ang buong pamilya! Sali na sa PhilHealth. Ready? Check up. Go! Tumawag na sa 441-7442 para sa detalye. Maging mapanuri, huwag maging biktima. Ito ang karanasan ni Joanna, Elena at Shona. Sinabi niya sa nanay ko, mabibigyan nila ako ng trabaho. Pwede niya daw akong gawing singer. Sa abroad daw. Doon ako pupunta para magtrabaho. Hindi niya sinabi yung trabaho ay sumayaw ng nakahubad. Kinulong ako kasama ng mga ibang babae at hindi pinakain. Umabot ako ng Singapore. Pinilit naman ako makipagtalik sa mga foreigners. Doon ako nabuntis. 15 years old lang ako noon. Dito sa Pilipinas, 100,000 na bata ay pinapasok sa sex trade. Ang child trafficking ay isang krimen. Mag-report sa Action Line 02-1343. Hindi mo kailangang makita ang mga mukha nila para maramdaman ang takot nila. Isang paalala mula sa ECPAT Philippines, Interagency Council Against Trafficking, PIA at ng himpilang ito. Aray, bakit ka malungkot? Di ako sinusulatan ni Mrs. Galit sa akin. Di ko kasi naipadala ang hinihingi niyang dagdag na pera. Paliwanag mo na didelete ang sweldo natin dahil ilang araw tayong holiday dito sa abroad. Kaya mo siya magalit. Total, may kadate naman ako ngayon . Kahit papano, may ibsan ang kalungkutan ko. Bert, delikado yung niisip mo. Sa panahon ngayon, usong-uso ang age. Ingatan mo sarili mo ba? Paminsan-minsan lang naman pare, kapag nalulungkot lang ako. Mag-isip kang mabuti pare. Hindi malulutas ang problema mo kung gagawa ka pa rin sa pang problema. Huwag padadaig sa kalungkutan at problema. Ano man ang mangyari, proteksyonan ang sarili. Huwag padadala sa tawag ng laman. Maging mahinahon at maingat. Lumayo sa AIDS. Protektahan ang pamilya. And now back to our regular programming. At ngayon sundan na natin ang atin naman panayam sa susunod nating programa, yung tungkol sa pag-ibig naman, itong kanilang I do para din sa mga migrant workers. Pakinggan natin kung ano naman ang sinasabi ng I do para sa mga OFWs. Ang ating makakausap dito ay si Miss Nova Cristal.
Magandang morning po sa ating lahat mga kaibigan. At syempre dahil wala po sila, napaka-busy po ngayon mga panahon na ito dahil sa itong darating na naman na araw ng mga puso ay busy naman ang pag-iibig dahil ang panahon na yan ay panahon ng pag-iibigan, di ba? Lalong-lalo na sa ating mga OFWs. So, nasa kabilang linya sasamahan tayo ng ating butihing isang tagapag-ibig. Ayan. Ang aking kasama sa kabilang linya mula sa pag-ibig ay si Miss Nova Cristal. Miss Nova, magandang araw sa'yo. Hello, magandang araw po sa lahat po ng nakikinig po or nanonood po dito po sa ating OFW program, pati na rin po sa inyo, Ma'am Fe. Okay. Ayan. So, alam ko, busy kayo. Kahit ako na nag-program dito ngayon, ano, dahil marami pong salamat, Ma'am Oo, Fe. congratulations. Nakita ko yung inyong mga palabas. May yung mga dating bang episodes dito sa Kakampi Online. Abay, may naka 9,000 kayo na visits dun sa inyong program, ha? Ay, wow, magandang balita po yan, Ma'am May Fe. isang 9,000 sa isang episode lang, ano? Tapos merong 5,000, may 4,000. Abay, congratulations sa inyo. Thank you po. Yan, kakatuwa, ano. So, tuloy-tuloy pa rin po tayo sa ating talakayan dito sa Pag-ibig Fan at marami ko yung alam ko. Alam mo, Miss Nova, bukod dito sa inyong mga program pang iba, may hinanda sana ako ditong mga questions, no? Galing sa ating mga kababayan mula sa labas ng bansa. Siguro ay kung hindi ka busy mamaya sagutin natin mga ito para naman makatulong tayo sa kanila. Maraming tanong at na dapat sagutin siguro, ano. So, dahil 2015 ngayon, ano, at alam ko marami kayong mga activities ngayong 2015. Ano nga ba yung pinakaisang activity na talaga namang tumatak sa puso ng mga tao? Okay, so masaya po kaming i-anunsyo sa lahat po ng ating mga kababayan, lalo na po sa ating mga Pag-ibig OFW members, na magkakaroon po ulit tayo ngayong taon, ngayong 2015, ng libreng kasal. And this is dubbed as the 4th I Do Araw ng Pag-ibig. So, Miss Nova, uulitin natin ngayong 2015, magkakaroon ulit tayo. Opo. At, so kailan ito magaganap at papaano nga ba makakasali ang ating mga OFWs? Ayan, so para po sa ating mga OFW members, gusto po nating ipaalam na ang ating pong I Do Araw ng Pag-ibig or libreng kasal na hinahandog po ng Pag-ibig Fund sa inyo, sa February 12, 2015 po ito, Thursday. At ito po ay magaganap sa PICC Forum 1 and 2. Ayan. So, sa mga NCR branches po yan. Forum 1 and 2. Malaki. Forum 1 and 2. Okay. Oo. At para din po sa mga taga-Imus, Cavite, magkakaroon din po doon. So, magiging 3 po ang locations. Sa PICC Forum 1 and 2, sa Imus, Cavite. At Saan sa Imus? Saan sa Imus? At sa Saan lugar sa Imus? Antipolo. Right now po, wala pa po tayong identified na eksaktong lugar kung saan po sa Imus, ma'am. Pero update po natin ang ating mga kababayan kung saan po eksaktong yung lugar. Iyan, okay. Pero ang PICC dito sa Manila ay para Forum po sa 1 ating and 2. mga OFW members, sa PICC Forum 1 and 2 po tayo. Iyan. So, ano ba ang tema natin ngayon sa gaganaping I Do na ito? Siguro po, ma'am, yung tema, katulad pa rin po dati, since ito po ay libreng kasal, syempre po pagpapahayag po ng pag-ibig, kaya nga po araw ng pag-ibig. Yan, araw ng pag-ibig talaga. So, ma'am, bakit ba kayo nagkakaroon ng ganito sa pag-ibig? Ayan, syempre po, ma'am, gusto din po nating makatulong sa ating pong mga kababayan na magkaroon po ng legalidad ang kanilang, syempre, pagmamahalan sa isa't isa. So, ito ba ay libre sa kanila? Opo, ma'am, masaya po kaming inihahandog itong libreng kasal sa lahat po ng ating mga members, including our OFWs. Ayan, siguro, ma'am, maganda pong sabihin po natin kung paano po ba at ano po ba yung mga requirements. Okay, sige, tama. Ano ang mga dapat isubmit? Siyempre may mga requirements yan, ano? Oo. Ano ba nga ito? Oo, ito yung ating tinatawag po na matrimonial documentary requirement.
So, unang-una po sa lahat, syempre, mag-fill out po tayo ng registration form. O-provide po natin yan. Yung mga required documents din po, for new applicants, kasi ma'am, pwede pong new applicants at pwede pong renewal ng vows. So, yung pwede mga yan. naikasal na po dati, pwede po ulit magpakasal. Iyan, renewal ito. Oo. Oo. Tama. So, dalawa pong klase, for new applicants and for renewal of vows. Para po sa mga new applicants, ayan, so, either affidavit of cohabitation po, if the couple is living together for at least 5 years. So, halimbawa, sasama na po sila for at least 5 years, isa po sa requirement under Article 34, affidavit of cohabitation. Or, kung living together for less than 5 years, marriage license po. Yun, Ayan. ang So, yung marriage license po, ito po ay dapat i-apply ng both contracting parties sa civil registrar ng kanilang syudad or munisipyo. Ayan. So, ito pong marriage license, ito po yung permit na ini-issue po ng civil registrar stating that the contracting parties are legally free to marry. So, pangalawa po, sa requirement sa new applicant, NSO Senomar or yung certificate showing no marriage. Yan. So, sa NSO po yun makukuha. Kailangan din po ng NSO birth certificate, parent consent for ages between 18 to 21 years old. Iyan. Yan. So far, yun po ma'am sa mga new applicants po natin. Oo. Sa renewal? Sa renewal po ng vows, ang additional po doon, marriage contract. Yon, marriage contract lang, ibigay. Ma'am, paano? Kasi Tapos ano lang yung registration form po. Oo. So, meron silang pipil-upan at ako meron akong kasama dito. Ito yung Port I Do Araw ng Pag-ibig, February 12. Ano po? Opo, February 12. Okay. So, merong mga registration form na pipilapan kayo. So, yung iba na nakaalam ngayon, saan sila pwedeng kumuha nitong registration form? Pwede po kayo kumuha sa pinakamalapit na Pag-ibig branch po sa inyo. Okay. At syempre, siguro ma'am, maganda pong sabihin yung mga libreng ipoprovide ng Pag-ibig sa araw po mismo ng kasal. So, syempre, unang-una po sa lahat, pagkain or food. Magbibigay din po ang Pag-ibig Fund ng bouquet of flowers. Yan, para po doon sa ating mga bride. Color-coded po ito. Okay. Libre din po ang symbolic wedding ring. May libre din po ma'am na singsing. Symbolic ring po ito. At magbibigay din po ang Pag-ibig Fund ng libreng wedding gift. At ang wedding gift po natin ngayon ay couple's mug. Libre din po yung ating belo or white belo cloth or the veil. Libre din po ma'am yung transportation from or to Pag-ibig office papunta po sa wedding venue. Yan. So ang photo or picture, libre din po. Meron po tayo doong kukuha ng mga litrato ng ating mga ikakasal. At libre din po ma'am yung wedding video copy. In DVD po yun. Yan, oo. At saka pala, yung dati ninyo, merong mga raffle kayo. Meron din po tayo ngayon this time. Ano naman ipaparaffle natin ngayon? Siguro po ma'am, katulad po nung sa dati natin ng mga items, but right now, wala pa po tayong mga kumpletong listahan ng ipamimigay natin. Pero masaya po tayo ma'am, last year, 'di ba? Meron po tayong OFW na nanalo ng parang business capital. I think that's worth 10,000 pesos yata. Yun, or 20. Oo nga naman, ang galing. Pero mo, libre na yung kasal mo, libre na yung food mo, libre na lahat-lahat. Meron ka pang Libre na po raffle, lahat. ano? Yan. So, deadline ng ating submission? Ang deadline po ng ating submission, ma'am, dahil ito ay malapit na po, no? February 12. Ang pinaka-deadline po natin ay February 2, 2015. Kasi yung February 1 pala Sunday, so Monday po. Yan, February 2. 2015. Oo, yan. So, maganda po, ma'am, para din sa mga new applicants, dapat po makapag-apply na sila ng marriage license or kaya kung 5 years na silang magkasama, living together, affidavit of cohabitation. Kasi yung marriage license po natin, I think ang sinisecure po ito, meron po itong processing period, ano po? Kung ilang... Di pwede pala ako magpakasal.
Oo, ma'am, pwede ka sa renewal of vows. Renewal ba? Okay. O sige. Sige. Sino-sino ang mga nandito, no? Ibig sabihin, kasi nung nakaraan may ninong at ninang sila, di ba? Ngayon, sino ba? Meron na ba tayong napili na magiging ninong at ninang ng mga couples na ito? Ninong at ninang. Last time po, naalala po natin ang ating isa sa mga ninong, si Vice President Jejomar Binay himself. So, titingnan po natin ngayon, sana andun po ulit siya dahil ito naman po ay event ng Pag-ibig Fund at bilang chairman po ng Board of Trustees ng Pag-ibig. Sa tingin ko po, pag si VP po ay hindi po busy at available po, siya po ulit ang maging ninong ng ating mga bagong kasal. Ayan. So Miss Nova, itong libreng kasal na ito ay ilang taon na ba? Actually, dahil ngayon pang-apat na po ngayong taon. So, pang-apat na taon na. The fourth time that we will be doing this. At masaya po tayo na pang-apat na siya. Ano, Ma'am Fe? So, sa ngayon, nung nakaraan taon natin, dahil alam ko successful din yon, ilan ang couples na nagpakasal? Nakapag-attend? Oo. Right now po, as to the total, wala po akong hawak na data. Pero with OFWs, ang nagpakasal po natin na OFW couples ay 19. 19. Or 19. And right now, Ma'am Fe, sana po makaabot tayo hanggang 50 o lagpas pa. Oo nga. Kasi yung iba naman, nung nakaraan dumating dito, gusto magpakasal. Sabi ko, wala pa po, February pa. So, nagsialisa na nitong January 1, Anyway, siguro sa mga susunod na panahon ay doon naman tayo sa Hong Kong. O kaya doon tayo sa Saudi, Sana nga, ma'am. Sa mga susunod nating panahon. So, pwede magkasal sa kanila consul or vice consul pag nasa ibang bansa po. Alam mo, may ilan tayong mga kababayan na talaga nagsasama din doon na doon daw ikinasal sa embahada ng Pilipinas natin. So, nung bumalik dito, ay siguro kailangan din ng kasal naman sa simbahan, di ba? Simbahan. So, siguro, Miss Nova, bago tayo magtuloy-tuloy sa iba, bago natin iwanan tong I do, pwede bang imbitahan mo uli ang lahat na nais na mag-take ng kanilang vows uli? Okay po, ayan. So, iniimbitahan po natin yung ating po mga OFW na kababayan na gusto pong magpakasal ngayon or doon po sa mga dating kasal na at gusto pong ikasal muli. Ayan, so, pwede po tayong mag-register sa Pag-ibig Fund. Pwede pong kontakin po natin ang International Operations Group. Ako po, isa po sa pwede nyong tawagan. Kailangan lang po dito yung mga nabanggit po natin na requirements. I do, araw ng pag-ibig, 4th, this February 12, 2015 po, sa Thursday po yan. Magaganap po sa PICC Forum 1 and 2. At bukod pa nga doon, ang sabi kanina natin ay yung Imus Cavite. At sa Antipolo, Morong, Tanay, and Rodriguez. Yan. So, napakaswerte naman ng ating mga kababayan, may mga ganitong klase ng commitment, ang pag-ibig, At syempre, dapat kahit isa sa kanila ay miyembro, di ba, Miss Nova? Opo, dapat po syempre po pag-ibig member at actively paying. Yan. Kung hindi pa actively paying, pwede naman pong mag-remit ng kahit 1, 2 or 3 buwan para po makita natin na active member. Yan. Okay, so yan po ang I do for 2015, February 12 na po yan. At kung gusto nyo magparehistro, pwede rin po sa amin dito. Pwede nyo may mga application din kami dito na isasabit natin sa Pag-ibig Fund. Yan, di ba? At yan, maraming salamat sa ating mga kapartner tulad ng PhilHealth at ng Pag-ibig na kung saan may mga proyekto sila ngayon na makukuha naman ng ating mga OFWs. Andiyan ang I do. At syempre ang fun run na sinasabi ng PhilHealth. At ang proceed ng malilikom na pera ng fun run na ito para sa PhilHealth ay mapupunta yan sa iba't ibang mga grupo na kung saan nangangailangan ng kalinga at suporta. At muli po, nagpapaalam ang Unigod Fe Nicodemus para dito sa ating babaeng migrante. May kakampi ka? Wala na naman tayong oras. Sa susunod po, magkita-kits o magkakitaan tayo at
magkarinigan tayo dito sa ating programang Babaeng Migrante, May Kakampi Ka. Walang hanggang pasasalamat ang sa'yo'y aming sasambitin. At muli, isang oras na naman ang lumipas. Lagi nating tatandaan ang lahat ng problemang kinakaharap. May kasagutan dito lang sa ating programang Babaeng Migrante, May Kakampi Ka. Programang totoo para sa masa. Serbisyong totoo para sa OFWs. Muli, ito ang Babaeng Migrante, May Kakampi Ka. Nagsasabing kapuso ka man, kapamilya, o kapatid, dito sa DWWS, May Kakampi Ka! Inyong narinig ang isa na namang serbisyo totoo mula sa Babaeng Migrante, May Kakampi Ka. Maraming salamat po. Sa inyo, pagsisisi